Ito si Harry at welcome sa Haplos sa Dilim. Naisip niyo na ba kung paano ginagawa yung mga pagkaing nasa lata? Yung bawat proseso mula sa paghiwa ng karne, pagluluto, hanggang sa pagsil, lahat yan automated. Pero sa bawat automated na makina, may isang tao na nakatayo doon para siguraduhin walang error. Ito ang kwento ni Elias. 10 taon na siyang machine operator sa isang malaking canning factory sa Malabon. Alam niyo yung factory sa Malabon, di ba? Malalapit sa sapa. Laging basa ang sahig at amoy lansa na hinaluan ng amoy ng kalawang. Sabi ni Elias, ang pinakaayaw niya ay ang graveyard shift tuwing peak season. Kasi doon daw lumalabas yung mga rejects na hindi basta-basta tinatapon. Around 3 a.m., sabi ni Elias, sobrang ingay sa loob ng planta. Yung mga makina parang mga dambuhala na humihinga. Naka-assign siya sa seaming machine, yung nagkakabit ng takip sa lata. Ang trabaho niya ay bantayan kung may mga latang hindi pantay ang pagkakasil. Actually, nung gabing yun, napansin ni Elias na may mali sa mga timbang ng mga lata. Alam niyo naman kapag sanay ka na, di ba? Kahit hindi mo timbangin, ramdam mo sa vibration ng makina kung may mabigat. Isang batch ng mga lata ang dumaan sa harap niya. Masyadong mabigat. At yung tunog sa loob ng lata kapag inaalog ng makina, hindi tunog ng sarsa o ng karne, kundi tunog ng mga buto na nagkakaumpugan. Pinara ni Elias ang makina. Tumigil ang production line. Lumapit siya sa isang lata na hindi pa nasisil. Kinuha niya ang kanyang sipit at tinignan ang laman. Sabi ni Elias nung una, akala niya ay malaking tipak lang ng taba. Pero nung iangat niya, nakita niya ang isang piraso ng balat. May mga buhok pa ito at sa dulo, may nakakabit na kuko. Isang daliri ng tao. Pero hindi lang basta daliri. Sabi ni Elias, yung daliri gumagalaw. Parang sinusubukan nitong kumapit sa sipit niya. Napaatras si Elias. Biglang lumapit sa kanya yung floor supervisor nila, si Mangorio. Isang matandang lalaki na matagal na raw sa factory, pero walang nakaalam kung taga saan talaga siya. Bakit mo hininto ang makina, Elias? Tanong ni Mangorio. Ang boses niya parang tunog ng bakal na kinakalo sa semento. Mangorio, may daliri po sa loob ng batch na to. May naaksidente po ba sa kabilang line? Tanong ni Elias na nanginginig na. Tumingin si Mangorio sa lata. Tapos tumingin siya kay Elias. Ngumiti ang matanda. Pero yung ngiti niya, walang ngipin at ang itim ng gilagid. Elias, walang aksidente. Yan ang pampalasa natin. Matagal na natin ginagawa yan pero laging masarap ang output natin tuwing peak season. Bulong ni Mangorio. Doon lang napansin ni Elias yung suot ng apron ni Mangorio. Punong-puno ito ng mga mantsa. Hindi ng sarsa,
kundi ng sariwang dugo. At sa ilalim ng lamesa ng production line, nakita ni Elias ang isang sako na parang may gumagalaw sa loob. Biglang bumukas ulit ang makina ng hindi pinipindot ni Elias. Mabilis. Sobrang bilis. Ang mga lata ay dagsa-dagsa na sa harap niya. At bawat lata na dumadaan, may nakikita siyang dagdag. Isang mata, isang piraso ng tenga, isang bungkus ng buhok. Sabi ni Elias, tumingin siya sa conveyor belt at galing sa grinding room. Doon niya nakita ang isang bota. Isang bota na kilalang kilala niya. Bota yun ni Benji. Yung kasama niya sa shift na kanina pa raw nakabreak. Hindi na nakapaghintay si Elias na matapos ang shift niya. Tumakbo siya palabas ng factory. Hindi na siya kumuha ng gamit. Hindi na siya nag-time out. Nung balikan niya ang factory, kinabukasan para mag-resign. Gulat na gulat ang HR. Sabi nila, Elias, anong pinagsasabi mo? Patay na si Mang Goryo. 10 years ago pa. Na-aksidente siya sa mismong grinding machine na binabantayan mo. At si Benji, nahanap si Benji sa loob ng locker niya. Buhay, pero wala na itong mga daliri sa kanang kamay. Sabi ni Benji, wala raw siyang matandaan. Ang huli niyang narinig ay ang boses ng isang matanda na nag-aalok sa kanya ng pampalasa. Kaya kayo, sa susunod na kakain kayo ng delata sa madaling araw, tignan niyo munang mabuti ang bawat supo niyo. Baka kasi yung malinamnam na parte na nakagat nyo, hindi yun karne ng baka o baboy. Baka yun ay bahagi ng isang taong hanggang ngayon ay naka-duty pa rin sa production line. Ingat sa pagkain. Baka may dagdag ang ulam nyo ngayon. Ang susunod natin na kwento ay tungkol naman sa isang cold storage factory sa Laguna, kung saan may mga empleyadong hindi na kailanman lumabas sa freezer. Naranasan nyo na ba yung lamig na hindi mo na maramdaman yung mga daliri mo? Yung lamig na parang tinutusok ng libo-libong karayom ang balat mo. Sabi nila, sa cold storage, ang kalaban mo ay ang oras. Kasi kapag lumampas ka ng 15 minutes sa loob ng walang proper gear, ang katawan mo dahan-dahang tumitigil. Ito ang kwento ni Arnel, isang maintenance worker sa isang dambuhalang cold storage facility sa Binyan, Laguna. Dito ini-impact yung mga imported na karne, mga baka, baboy, isda na nakastock hanggang sa kisame sa loob ng mga higanteng freezer roon. Actually, sanay si Arnel sa temperatura na negative 20 degrees. Pero ang hindi niya mapagsanayan ay yung makita niya sa likod ng mga frozen carcasses sa room 3. Around 1 a.m., sabi ni Arnel, kailangan niyang i-check yung thermostat sa dulo ng room 3. Pagpasok niya, sinalubong siya ng makapal na fog o yung usok na galing sa lamig. Halos wala siyang makita. Ang tanging gabay niya ay ang mga dilaw na ilaw sa kisame na nababalutan na rin ng yelo. Habang naglalakad siya sa pagitan ng mga nakasabit na baka, napansin niya na may mali. May isang frozen side ng baka na nakabitin na parang umiindayog. Wala namang hangin dito. Bakit gumagalaw to? Bulong ni Arnel.
Tinapat niya yung flashlight niya. Doon niya nakita na ang baka ay may suot na sapatos. Isang lumang bota na pang factory. Ayon kay Arnel, napatigil siya. Dahan-dahan niyang inikot ang baka. At doon siya napasigaw. Pero walang lumabas na boses kasi nanigas na yung lalamunan niya sa lamig. Nakasuot sa loob ng frozen meat yung isang tao. Hindi siya nakasabit, kundi parang isinuot siya sa loob ng baka. Ang balat niya ay kulay violet na. At ang mga mata niya, dilat na dilat. Nakatingin kay Arnel mula sa ilalim ng isang manipis na layer ng yelo. Actually, kilala ni Arnel yung mukha na yun. Yun si Kuya Boyet. Yung worker na bigla na lang nawala noong 2018. Ang sabi ng management, nag-awol daw. Umuwi raw ng probinsya. Pero nandoon siya. Preserved. Frozen. Hinihintay na mahanap. Biglang namatay ang mga ilaw sa kwarto. Sabi ni Arnel, narinig niya ang tunog ng pag-lock ng pinto mula sa labas. Panik na siya. Sinubukan niyang tumakbo pabalik sa pinto. Pero sa dilim, bumabangga siya sa mga nagyayelong karne. At sa bawat bangga niya, nararamdaman niya na ang mga karne ay humahawak sa kanya. Arnel, ang lamig. Arnel, buksan mo yung pinto. Isang boses ang narinig niya sa loob ng freezer. Isang boses na parang nanggagaling sa loob ng isang balde ng yelo. Nakarating si Arnel sa pinto. Sinubukan niyang itulak yung emergency release valve, pero ayaw gumalaw. Nagyelo na ito. Tumingin siya sa maliit na salamin ng pinto. Sa kabilang side, sa labas ng room 3, nakita niya si Kuya Boyet. Nakatayo ito sa hallway. Maliwanag ang paligid. Pero si Kuya Boyet ay walang kahit anong saplot sa paa. At ang mga bakas ng paa niya sa sahig ay puro pulang yelo. Ngumiti si Kuya Boyet kay Arnel. Isang ngiting dahan-dahang nagpapapitak sa labi nito dahil sa sobrang lamig. Nahanap si Arnel kinabukasan ng morning shift. Buhay siya, pero muntik na siyang mamatay sa hypothermia. Ang weird, sabi ng mga guard. Wala silang nakitang kahit sino sa CCTV nung gabing yon. At yung pinto, hindi naman daw nakalak. Pero si Arnel, hindi na siya nakapagtrabaho ulit. Sabi niya, kahit nasa ilalim siya ng tirik na araw, nararamdaman pa rin niya yung lamig sa loob ng buto niya. At ang pinaka nakakatakot, after a week, may batch ng processed meat na lumabas mula sa factory na yon. Sabi ng mga customers, may kakaibang texture daw yung karne. Parang may mga maliliit na hibla ng tela at kulay violet na balat. Kaya kung bibili kayo ng frozen meat sa supermarket at pagbukas nyo ay parang sobrang tigas nito na hindi nyo mahiwa, huwag nyo nang pilitin. Baka kasi ang hinihiwa nyo ay hindi na baka o baboy.
Baka yun ay si Kuya Boyet na sinusubukan pang magparamdam sa inyo mula sa loob ng freezer. Ang ating pangatlong kwento, pupunta tayo sa isang garments factory sa Taytay kung saan ang mga tela ay tinatahi ng mga kamay na walang katawan. Dito nanggagaling ang karamihan ng mga damit na nakikita nyo sa mga mall, sa online shops, at syempre, sa mga tiyangge. Libo-libong tao ang nagtatrabaho rito. Mga mananahi, cutter, finishers. Pero alam nyo ba na sa bawat tahi, may pagod na kasama? Actually, sabi ng mga matatanda rito, ang mga tela raw ay parang espongha. Sinisip-sip nito ang emosyon ng taong gumagawa sa kanya. Pero paano kung hindi lang emosyon ang sumama sa tahi? Ito ang kwento ni Liza, isang master sewer sa isang malaking garments factory sa bandang Highway 2000. Sanay si Liza sa puyatan para ma-meet ang quota bago ang Pasko. Pero nung gabing yon, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa sa production floor. Around 2:30 AM, sabi ni Liza, siya na lang ang naiwan sa line B para tapusin ang huling batch ng mga itim na gowns. Napakatahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tunog ng steam iron sa kabilang table. Habang tinatahi niya ang laylayan ng isang gown, napansin niya na parang bumibigat ang tela. Kumbaga, parang may humihila sa dulo habang dinadaan niya ito sa makina. "Hoy, wag mo namang biruin ang trabaho ko," biro ni Liza sa hangin. Akala niya ay naipit lang ang tela sa binti ng lamesa. Pero nung iangat niya ang tela para i-check ang tahi, doon siya napatigil. Ang tahi ay hindi tuwid. Ang tahi ay pabalagbag. Parang ginawa ng isang taong nanginginig o nagmamadali. At ang sinulid, puti ang gamit niya, pero ang lumabas sa dulo ng gown ay kulay pula. Amoy kalawang. Amoy dugo. Ayon kay Liza, biglang namatay ang makina niya. Pero kahit walang kuryente, narinig niya pa rin ang tunog ng pagtakatak sa tapat niya. Tinapat niya ang cellphone light niya sa kabilang station, ang pwesto ni Aling Nena. Patay na si Aling Nena 2 months ago dahil sa pagod at stress. Nakita ni Liza ang makina ni Aling Nena. Gumagalaw ang pedal. Umaandar ang karayom. Pero wala itong tao. Actually, hindi pala walang tao. Sa ilalim ng ilaw ng cellphone niya, nakita ni Liza ang isang pares ng mga kamay. Mga kamay lang. Putol mula sa pulso. Ang balat ay kulay abo. Bakbak ang mga kuko at punong-puno ng mga tusok ng karayom. Yung mga kamay, mabilis na nagtatahi sa isang puting tela. Pero nung titigan ni Liza, hindi pala tela yun, kundi isang mahabang balat ng tao na tila ginawang pattern para sa isang damit. Biglang lumingon yung mga kamay papunta sa direksyon ni Liza. Alam niyo yung feeling na kahit walang mata, alam mong nakatingin sa'yo.
Isang kamay ang mabilis na gumapang sa sahig. Parang gagamba papunta sa paa ni Liza. Liza, kulang pa ang tahi. Kulang pa ang tela. Narinig ni Liza ang boses ni Aling Nena mula sa ilalim ng sewing machine. Isang boses na parang hinila mula sa lalamunan ng punong-puno ng sinulid. Sabi ni Liza, naramdaman niya ang matutulis na kuko na bumaon sa bukong-bukong niya. Sinubukan niyang sumigaw, pero naramdaman niya na may humahatak sa dila niya. Parang tinatahi ito pabalik sa loob ng lalamunan niya. Nahanap si Liza kinabukasan ng morning shift. Nakahandusay siya sa tabi ng makina niya. Walang malay. Nung dalhin siya sa ospital, ang laking gulat ng mga nurse. Ang bibig ni Liza ay maingat na tinahi ng isang matibay na nylon thread. Kulay itim. Isang invisible stitch na tanging master sewer lang ang makakagawa. Sabi ng mga doktor, imposible raw na siya ang gumawa nun sa sarili niya. Kaya kayo, sa susunod na bibili kayo ng damit sa Tiangge at may nakita kayong maling tahi o kaya ay isang hibla ng buhok na nakasew sa loob ng laylayan, huwag nyo nang subukang hugutin. Kasi baka yung damit na suot mo ngayon ay tinapos ng mga kamay na hindi na kailangan ng katawan. At baka sa susunod mong pagsuot, maramdaman mo na lang na ang tela ay dahan-dahang natatahi sa mismong mga balat mo. Ang ating susunod na kwento ay tungkol naman sa glass factory, kung saan ang bawat bote ay may dalang kwento ng mga nakaraan. Naisip niyo ba kung paano ginagawa ang mga bote? Hindi lang yan basta hinuhulma. Dinadaan yan sa sobrang init. Grabeng init, halos 1,000 degrees Celsius, para maging liquid ang buhangin. At sa mga tradisyonal na factory, may mga glass blowers pa rin na ginagamit nila ang sarili nilang hininga para bigyan ng hugis ang nagbabagang salamin. Ito ang kwento ni Mario, isang quality control inspector sa isang matandang glass factory sa Pasig. Yung factory na to, panahon pa ng Amerikano nakatayo. Ang mga pader nito, uling na sa itim dahil sa usok ng furnace. Sabi ni Mario, ang salamin daw ay may memory. Kaya nitong itrap ang huling hininga ng taong gumawa sa kanya. At nung gabing yun, may isang batch ng mga bote na lumabas na hindi lang hangin ang laman. Around 3:15 a.m., sabi ni Mario, sobrang init sa production floor. Kahit naka-industrial fan sila, yung singaw ng furnace parang dumidikit sa balat. Naka-assign siya sa cold end. Ito yung parte kung saan lumalabas ang mga bote pagkatapos dumaan sa annealing layer o yung palamigan. Trabaho niyang i-check yung may mga cracks o bula ang salamin. Isang mahabang hilera ng mga kulay dilaw na bote ang dumaan sa harap niya. Normal lang naman lahat. Pero nung hawakan niya ang isang bote, napatigil siya. Bakit ang init pa nito? Bulong ni Mario. Dapat ay malamig na ang bote. Pero ang isang to, parang galing lang sa apoy. At nung itapat niya ito sa ilaw, nakita niya sa loob ng salamin ang isang bubble.
pero hindi ito bilog. Ang bubble ay may hugis ng isang maliit na muka. Isang mukhang sumisigaw. Ayon kay Mario, inisip niya na baka imahinasyon lang niya ang lahat dahil sa puyat. Pero nung kuhanin niya ang susunod na bote, nandoon ulit yung muka. Sa susunod na bote, nandoon naman ay hugis ng isang kamay na nakatikit sa loob ng salamin. Actually, may narinig siyang tunog mula sa loob ng mga bote. Parang may humihinga. Isang mahaba at hirap na hininga. Tinignan ni Mario ang hot end, yung side kung saan nandoon ang mga higanteng furnace. Nakita niya ang isang worker, si Mang Teroy. Si Mang Teroy ang pinakamatandang blower sa factory. Pero nung gabing yon, kakaibang kilos niya. Nakatayo si Mang Teroy sa tapat ng furnace. Walang suot na mask. At ang mga mata niya ay parang natunaw na salamin. Maputi. Walang pupil. Sabi ni Mario, lumapit siya kay Mang Teroy. Mang Teroy, okay lang po ba kayo? Yung batch niyo po puro reject. Hindi sumagot ang matanda. Dahan-dahan itong humarap kay Mario. At nung bumuka ang bibig ni Mang Teroy, walang boses na lumabas, kundi isang mahaba at kumukulong likido ng salamin. Ayon kay Mario, doon niya naalala. Noong nakaraang shift, may balitang may isang worker na nahulog sa mixing vat kung saan niluluto ang mga buhangin. Hindi nahanap ang katawan at sabi ng management, baka tumakas lang o nag-awol. Pero habang tinitignan ni Mario ang mga bote sa conveyor belt, naisip niya, ang buong batch na yon, ang libo-libong bote na yon, ay may katawan ng worker na yon. Tunaw, hinulma, at ang bawat bote ay may dalang bahagi ng huling hininga niya. Biglang namatay ang mga ilaw sa factory. Sa dilim, ang tanging nakikita ni Mario ay ang orange na liwanag mula sa furnace at ang libo-libong bote na nasa paligid niya. Nagsimula silang mag-crack ng sabay-sabay. Narinig ni Mario ang libo-libong boses na sumasabay sa pagbasag ng salamin. Palabasin mo kami. Ang init, Mario. Palabasin mo kami. Nahanap si Mario kinabukasan sa gitna ng production floor. Nakaupo siya sa sahig. Punong-puno ng maliliit na sugat mula sa mga bubog. Pero ang pinaka-weird, may isang buong bote siyang hawak. Isang bote na punong-puno ng maitim na usok. Sabi ng mga guard, nung subukan nilang kunin ang bote kay Mario, bigla itong huminga. Kaya kayo, sa susunod na iinom kayo mula sa isang bote ng soft drinks o beer, tignan niyo munang mabuti ang loob bago nyo ito itapat sa labi nyo. Kasi baka yung mga bubbles na nakikita nyo, hindi yon carbonation. Baka yun ang huling hininga ng isang taong hindi na nakalabas sa factory. At baka sa pag-inom nyo, ay pumasok din ang hiningang yon sa loob ng katawan nyo. At kung titingin kayo sa salamin nyo sa dilim, baka may bubble din doon na nagmamasid sa inyo. Ang panghuling kwento natin
ay tungkol naman sa isang chemical plant sa Bataan kung saan ang mga usok ay nagiging hugis ng mga nawawala. Bataan. Dito matatagpuan ang mga pinakamalalaking chemical plants at refineries sa bansa. Alam niyo yung feeling kapag dumaan kayo sa Roman Highway. Yung amoy ng sulfur, amoy ng ammonia, yung amoy na parang nasusunog na bakal. Sabi ng mga workers doon, kapag nasanay ka na sa amoy, doon ka dapat matakot. Kasi ibig sabihin, bahagi na ng sistema mo yung chemical. Ito ang kwento ni Anton, isang safety officer sa isang dambuhalang chemical plant sa Limay. Ang trabaho niya ay siguraduhin walang leak sa mga tubo bago mag-shutdown ang shift. Actually, sanay na si Anton sa mga hallucinations dahil sa init at singaw. Pero nung gabing yun, nalaman niya na hindi lahat ng nakikita niya ay gawa-gawa lang ng pagod na utak. Around 3:45 a.m., sabi ni Anton, nandoon siya sa Sector 7, ang pinaka nakahiwalay na parte ng planta. Dito dumadaan yung mga nakalalasong usok bago ilabas sa mga higanteng chimenea. Sobrang kapal ng usok sa area na yon, para kang naglalakad sa gitna ng ulap. Pero ulap na amoy bulok na itlog at asido. Habang chine-check ni Anton ng isang pressure gauge, napansin niya na may isang anino sa gitna ng usok. "Sino yan? Bawal dito ang walang mask," sigaw ni Anton. Walang sumagot. Pero yung usok, dahan-dahang nag-iba ang hugis. Sabi ni Anton, parang may kamay na nabubuo mula sa singaw. Isang mahabang kamay na pilit siyang inaabot. Ayon kay Anton, napaatras siya. Tinapat niya ang industrial flashlight niya sa anino. Doon niya nakita si Mang Sebio. Si Mang Sebio, ang dating senior technician na nawala noong malaking gas leak noong 1994. Sabi ng records, natunaw daw ang katawan niya dahil sa sobrang lakas ng pressure at init nung sumabog ang tangke. Walang nahanap na kahit ano, kahit isang buto. Pero nandoon si Mang Sebio, nakatayo sa gitna ng usok. Pero ang katawan niya ay gawa sa usok. Nakikita ni Anton yung mga internal organs ni Mang Sebio. Yung baga na kulay itim. Yung puso na tumitibok pero gawa lang din sa singaw. "Anton, ang hirap huminga. Anton, tulungan mo ako." Narinig ni Anton ang boses sa loob ng ulo niya. Isang boses na parang hinihigop ang lahat ng oxygen sa paligid. Biglang bumukas ang isang valve sa likod ni Anton ng kusa. Isang makapal na dilaw na usok ang lumabas. Sabi ni Anton, yung usok ni Mang Sebio at yung usok mula sa valve, nagsama sila. Nabuo ang isang higanteng muka sa kisame ng Sector 7. Isang mukhang sumisigaw, hila-hila ang balat na parang natutunaw. "Kailangan ko ng bagong lalagyan. Malamig na ako dito. Kailangan ko ng bagong hininga." Doon naramdaman ni Anton na ang usok ay dahan-dahang pumapasok sa loob ng kanyang gas mask. Kahit nakasil ito, parang lumulusot yung chemical. Nagsimulang manikip ang dibdib ni Anton.
Lasang bakal ang dila niya. Ramdam niya na ang baga niya ay dahang-dahang tumitigas na parang semento. Nahanap si Anton ng rescue team noong 6 a.m. Nakabulagta siya sa sahig ng Sector 7. Nangingisay at ang balat niya ay kulay abo na. Nung dalhin siya sa ospital, ang laking gulat ng mga doktor. Sa loob ng baga ni Anton, may nakitang foreign matter. Hindi ito tumor, hindi rin ito fluid, kundi isang bungkos ng buhok at isang piraso ng ID card na may pangalang Sebio. Ayon sa mga doktor, imposible raw na mapunta yun sa loob ng baga ni Anton na hindi siya namamatay agad. Pero buhay si Anton. Kaya kayo, sa susunod na makalanghap kayo ng kakaibang amoy sa tapat ng isang factory, o kaya ay makakita kayo ng usok na parang may hugis sa gitna ng kalsada, huwag kayong titingin ng matagal at mas lalong huwag kayong hihinga ng malalim, kasi baka yung usok na nakikita nyo ay naghahanap lang ng bagong baga na matitirhan. At baka sa susunod ng pag-ubo nyo, hindi lang plema ang lumabas, kundi ang huling hininga ng taong matagal nang natunaw. Kaya siguraduhin nakasara ang mga bintana nyo. Baka pumasok ang usok sa kwarto nyo. Salamat sa pakikinig. Ito si Harry at ito ang Haplos sa Dilim.